Grabe na to mga kapatrol, kapapasok lang, legit na balita. Sa isang pick-up game ay nagpakitang gilas si Kai Sotto at nagliliyap ang kanyang kamay sa tres, shooting an amazing 16 out of 18 from beyond the arc. Well, yan ang ating balita ngayon at panoorin ang video hanggang dulo dahil baka mababasa namin ang iyong comment. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Grabe ang pinakitang shooting ni Kai at siguradong ito ang madadala niya sa Olympic qualifying tournament and eventually sa NBA. Kahit isang pick-up game lang ito, hindi pa rin may pagkakaila na isa siyang legit shooter. I hope mababalitaan ito ni Coach Tim Cone at hayaan niya si Kai sa gilas na tumira ng tres dahil ito ang paboritong tira ng ating idol. Pero knowing the close relationship ni Kai at ni Coach Tim Cone, ay siguradong malalaman ito ni Coach Tim. At sa gilas ay siguradong hahayaan si Kai na tumira ng tres. Kailangan lang ni Kai ang tiwala sa coach at siguradong tumama si Kai sa tres. 6 out of 18 is not an easy feat dahil kahit sa mga 3-point shootout contest ay nakikita nating ang daming mga mintes sa NBA. 16 out of 18 is almost 90% shooting. It's unbelievable shooting galing kay Kai. Kahit sa mga practice shooting na walang bantay, ay ang hirap kukunin ang 90% from beyond the arc. At ang performance na to ni Kai ay isang patunay na napakataas na ngayon ng kanyang kumpiyansa and he thinks na kaya niyang gawin lahat inside the court. At ito ang madadala niya sa gilas na kung saan siguradong gugulatin niya ang Latvia at Georgia na siyang magdadala kay Kai sa NBA. Maganda na ang mid-range game ni Kai at nag-improve na ang kanyang low post game, pati ang kanyang lakas sa ilalim ay nambuli na rin si Kai as what he showed sa Japan B-League. Pero ibang level na ngayon si Kai at isa na siyang terador sa tres. Legit na legit ito mga kapatrol. At ito na ang iyong hinihintay na shoutout. Shoutout at Marlon Nervasa, RK6YK. Never stop dreaming, Kai. Time will come. You have a potential to be in the NBA. Good luck. Shout out at RBR Tang. Good physical preparation and practice is the serious workout Kai is doing to strengthen his condition for his NBA playdate. Shout out at user. Kung sa akin kahit karamihan ng Pinoy, ang nag-aasam din na makapasok si Kaizu sa NBA. Pero kung mas malaki naman offer sa JBL, practical na lang siya. Kasi sa akin, magaling naman din talaga si Kai at lumiksi pa. Shout out at Monching Grande 9743. Gusto ko ang style ng pagbigay ng impormasyon sa tungkol sa basketball ni Kaizu and other Filipino players. And also the latest happening in NBA. Good job! Keep up the good works. Shout out at Fiat836. Choose Yokohama instead of Hiroshima Dragonflies. Even though they're the defending champion now, obviously the coach there doesn't like Kai Sotto or any Filipino import for that matter. At balitang NBA naman, Jason Tatum at Jaylen Brown, minasakar ang Dallas Mavericks. Minasakar ng Boston Celtics sina Luka Doncic, Kyrie Irving at Dallas Mavericks 107-89 sa Game 1 ng NBA Finals sa TD Garden. Umiscore ng 22 points si Jaylen Brown, sinigundahan naman ng 20 points ni Kristaps Porzingis at may 16 points, 11 rebounds, 5 assists,
si Jason Tatum para sa Boston Celtics. At may 15 points din si Derrick White. Kumonekta ng 16 of 42 sa tres at lumamang ng hanggang 29 points sa first half. May sahog pang 6 rebounds, 3 blocks si Kristaps Porzingis sa unang laro pagbalik niya mula sa calf strain injury. April 29 pa, huling naglaro ang 7-foot center. Tonight was affirmation to myself that I'm pretty good. The adrenaline was pumping throughout my veins. Bida pa ni Kristaps Porzingis, ang huling Boston Celtics player na pumasok sa court para sa pre-game warm-ups at sinalubong siya ng hiyawan ng home crowd. Tumipa ng 30 points si Luka Doncic pero masyado nang malaki ang deficit ng Dallas Mavericks. Nagdagdag si PJ Washington ng 14 points, 8 rebounds at may 12 points din si Kyrie Irving pero 6 of 19 lang siya mula sa field laban sa kanyang dating team. Overall, ay 9 na assist lang ang ibinigay ng Dallas Mavericks sa kanilang 35 field goals. Hindi nga umiscore ng 25 points sa isang quarter ang Dallas at naibaba sa 8 points ang hinahabol nila sa third quarter pero muling naiwan ng sumagot ng 14-0 run ang Boston Celtics at i-host pa rin ng Boston Celtics ang Game 2 sa Lunes. At inalat itong si Kyrie Irving sa TD Garden at ang Dallas Mavericks iwinasiwas ng Boston Celtics. Nangamote si Kyrie Irving sa NBA 2024 Finals Game 1 laban sa kanyang dating team na Boston Celtics. Hindi nakatulong si Kyrie Irving sa nakakahiyang 107-89 loss ng Dallas Mavericks. Ang stats ng star guard, 6 of 19 field goal shooting, 0 of 5 sa tres, 3 rebounds, 2 assists, 2 steals, 3 turnovers sa kanyang 37 minutes of action. Minsang tumama sa paa ang kanyang dribble at sabog ang hiyawan ng home crowd sa TD Garden. At lalo pang lumakas ang hiyawan nang umalog ang kanyang paa na nagresulta ng isa pang turnover. At kahit ibinababa lang ang bola, hinahara na siya ng mga buo ng locals. Hindi pa rin nakakalimutan ng Boston Celtics fans ang ginawa ni Kyrie Irving noong 2019 nang kumalas ito sa kanyang Boston Celtics contract matapos ang 2 season para lumipat sa Brooklyn Nets. At February ng nakaraang taon, pinamigay naman siya ng Brooklyn Nets sa Dallas Mavericks sa isang trade na nagpadala kay Kristaps Porzingis sa Washington Wizards at kalaunan ay sa Boston Celtics. It's not the first time I've lost in Boston. They have a number a little bit. Ani ni Kyrie Irving matapos ang 11 straight loss sa Boston Celtics. May 30 points, 10 rebounds si Luka Doncic at may 14 markers, 8 boards para kay PJ Washington. Pero hindi naka-recover ang Dallas Mavericks nang malubog ito ng 29 points sa first half.